May nararamdaman kang sakit sa balakang at gusto mo itong mawala agad hanggat maaari. Gusto mo ring maramdaman na mas mataas ka, mas malaya at mas maliksi ulit. Kaya mo yan. Sumabay ka sa 30 minutong ito ngayon. Kumuha ng banig at upuan, sumabay agad at obserbahan ang pakiramdam mo pagkatapos. Magsisimula na tayo sa unang ehersisyo. Ipinapakita ito ni Ina at ipapaliwanag ko para masundan mo. Ina, tumayo ka muna at humarap ka doon. Ngayon, lumakad ka gamit ang kanang paa, doon tayo magsisimula. Tapos, pakigawa ng isang maikling hakbang paatras. Sige. Ngayon, ilagay ang kanang kamay sa ibabang kanang bahagi ng puwitan. Medyo ibaba pa sa taas ng balakang. Ilagay ang kaliwang kamay sa pusod. Pagkatapos, itulak ang singit paabante gamit ang kanang kamay at katawan paatras gamit ang kaliwang kamay. At ang binti ay mananatiling medyo tuwid. At mapapansin mo, nagsisimula ito sa singit. Hinahatak ang singit. At itong paghila na ito mismo ang mahalaga na kailangan mong maramdaman na yon. Dahil diyan mo hinihila ang tagapagbaluktot ng balakang. At ang tagapagbaluktot ng balakang ay may malaking kinalaman sa pananakit ng balakang kapag ito ay masyadong maikli. Kaya ngayon, hinihila natin ito at ginagawa natin itong mas mahaba at mas flexible. Kaya mag-focus ka sa pagpaparamdam ng sakit na ito dito. Gawin mo itong sapat na matindi pero kaya mo pa ring tiisin. Sige. Patuloy ka lang na lumalim pa sa pag-unat. Sa una, medyo mahirap timplahin ito para sakto lang, positibo pa rin at masarap na sakit. Habang tumatagal ka ng 30 minuto, gagaling ka pa rito. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ang ehersisyo, mas madali ito. Sige, ngayon mag-focus ka na kapag nakatayo ka ng ganito, subukan mong hilahin ang kanang paa mo paabante nang hindi masyadong gumagalaw ang katawan mo. O sige, gustong umabante ng kanang paa. Dito mo mararamdaman kung paano sumisikip o umiigting yung inunat nating parte kanina. At pagkatapos, magpapahinga ka ulit at unti-unti mong ibabalik ang iyong katawan paatras. Hihilahin mo ulit ang paa mo sa harap. Hilahin mo ito papunta sa harap. At pakawalan mo ulit tapos umatras ka pa ng kaunti. Napapansin mo ba? Kapag pinipiga mo, lumalakas ang litid ng kalamnan. At kapag pinakawalan natin, nawawala ang lakas doon at mas makakapasok ka pa sa pag-unat. Ibig sabihin, pinapalakas natin at sabay na pinapalawak ang pag-unat. Kung hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng pag-igting ni Roland, pwede mong hindi ito gawin at mag-unat na lang. Makukuha mo pa rin ang magandang epekto. Ngayon, lumabas ka at tumapak ka sa iyong kaliwang paa. Oo, ilagay ang bigat sa kaliwang paa. At aktibong iatras mo ang iyong kanang binti. Hilahin mo ang iyong kanang binti. Hindi, nasa ere pa. Nasa ere pa ang kanang binti mo. Hawakan muna kita. Sa bahay, kapag natitinag ka, parang nag-ensayo ka na rin ng balanse. Oo, pero pwede ka namang humawak. Tapos, iatras mo ng aktibo. Iatras mo ng aktibo. Mas pa, konti pa. Tapos, ibaba mo ulit. At itong aktibong pag-atras ay tumutulong gumawa ng bagong programa. Nagko-koordinasyon ng mga kalamnan para ayusin ng maayos ang balakang. Ngayon, sa kaliwang bahagi naman. Kaliwang paa, kalahating hakbang atras. Oh, konti lang ina. Kaliwang kamay sa ilalim ng puwitan. Kananang kamay sa pusod. At itulak mo ang kaliwang singit mo paabante. O, itulak mo ang kaliwang singit mo paabante para maramdaman ang hila rito. I-set mo muna. Malakas na ba hila? Malinaw na pakiramdam? Perfecto! Pagkatapos, dagdagan mo pa hanggang kaya mo pang tiisin. Huminga ka ng malalim. Huminga ng malalim papasok at palabas. At palaging dagdagan pa. Napapansin mo, kailangan talaga ng kaunting oras bago lumambot ang mga kalamnan at mga fascia. Ang mga fascia ay direktang konektado sa kalamnan. Hindi mo pwedeng i-stretch lang ang kalamnan nang hindi na i-stretch ang fascia. At kabaliktaran din. At maganda yon kasi hindi na natin kailangang gumawa ng dalawang ehersisyo. Isa para sa kalamnan, isa para sa fascia. Isang ehersisyo lang at parehong natutulungan.
At itulak mo pa ng kaunti pa abante. Huwag ka ring masyadong gumalaw o mag-alog kung maaari. Oo, subukan mong tumayo ng maayos at hindi gumagalaw. Kung di maganda balance mo, ilagay ang kanang paa ng kanunti sa kanan para mas matatag ang tindig mo. Napapansin mo, di ba? Sige, ngayon subukan mo ring ilagay ang kaliwang paa mo sa harap. Oo, hinahatak mo talaga ang kaliwang binti mo paabante. Dahil nakatayo ka, hindi madudulas ang paa mo dahil nandoon ang bigat mo. Pero ang taas ng pag-igting, sobrang mahalaga yon. Mas lalo mong iniigting, mas maganda ang epekto. Pagkatapos, magre-relax ka at itutuloy mo ang pag-unat. Pagkatapos, hilahin mo ulit ng maayos. Hilahin mo ng maayos. Tama yan, at hilahin pa ng kaunti. Pwede kang maglagay ng maraming puwersa dyan. Tandaan mo mga kalamnan, lalo na habang tumatanda ka, mas madaling mawala ang mga kalamnan sa katawan mo. Oo, kailangan nilang laging may ginagawa para alam nila na gusto pa rin natin sila. At baka gusto pa nga natin na madagdagan pa sila. Habang tumatanda, dapat dagdagan ang kalamnan. Ito ang layunin natin. Mag-relax ka ulit, pumasok ka ulit. At pagkatapos, ulitin mo pa, hinihila mo ulit gamit ang kaliwang paa. Hilahin mo ng mahigpit. Hilahin mo ng mahigpit, ina. Hilahin mo talaga ng mahigpit. Kayo rin sa bahay. Hilahin ng mahigpit, pakawalan, ulitin at ipasok muli. At ngayon, mag-ingat. Ilagay ang bigat sa kanang paa. Hilahin pa atras ang kaliwang paa hanggat kaya. Mahigpit kitang hawak. Sa bahay, kung kulang ang balanse mo, hahawakan kita kahit saan, upuan o bintana. Maingat kang hilahin pa atras. Tapos, bibitawan ulit. Ayos lang lahat. Ngayon, pagdating sa bigat sa balakang, nabawasan na natin ng malaki mula sa harap. At ngayon, lilipat naman tayo sa loob na bahagi. Kumuha ka muna ng isang upuan, pakiusap. At pumwesto ka sa likod ng upuan. Tama. Pero manatili ka na nakatayo ng tuwid. At ibuka mo muna ang mga paa mo ng kasinlapad ng kaya mo sa ngayon. Oo, higpitan mo ng kaunti. Oo, gawin mo hanggat kaya mo. Malapad na ang naibubuka mo. Pwedeng sa bahay hanggang ganyang lapad lang ang kaya mong ibuka at ayos lang yon. Mag-ensayo sa kanya-kanyang pwesto. Bawat isa dun lang sa abot na kaya pa ng banat. At pagkatapos, unti-unti kang papasok palalo at pinapataas mo ito hanggang sa kaya mo pa itong tiisin. Baka maramdaman mo ito sa panloob na bahagi ng mga hita mo. Maaring sa ibaba ng tuhod din, depende kung saan ka may paninikip. Mahalaga ring huwag iyuko paabante habang ginagawa ito. Manatili kang tuwid at diretso at unti-unting ibuka pa ang mga binti mo. Huwag kang magtaka kung may maramdaman kang kirot sa singit kasi posible na ang hip flexor mo na tinrain natin sa naunang ehersisyo ay masyadong maikli kaya nararamdaman mo rin siya sa posisyong ito. Oo, pero ayos lang yan. Ayos lang. Sige. Konti pa, ipasok mo pa ng kaunti. Gawin mo lang palagi ang maliliit na hakbang. Unang ilabas ang harap ng paa, tapos sakong, tapos harap ng paa ulit ng kaunti. Tuloy-tuloy lang. Sige, gagamitin din natin dyan ang ehersisyong pampalakas para mas malakas ang epekto. Gusto mong paghilahin papalapit ang mga paa mo para makatayo kang tuwid ulit, pero syempre, hindi yun pwede dahil nakatayo ka sa mga paa mo. Sige, hilahin mo. Ina, hilahin mo ng malakas. Kayo rin sa bahay, hilahin ninyong mabuti. Kailangan din itong pagpraktisan. Ang pag-igting ay gumagaling sa bawat ensayo at ulit dahil mas maraming kalamnan at hibla ang na-activate. Habang mas marami kang na-activate, mas mahalaga ito sa kalamnan. Dumarami pa. Pagkatapos, mag-relax. Pagkatapos, ilabas mo pa ng kantunti ang kanang paa. Tapos, ipagdikit mo ulit. Hilahin mong magdikit ulit. Panatilihing diretsong-diretso ang mga tuhod. Hilahin mong magdikit ulit. Mag-relax at ilabas ng kaunti ang kaliwang paa. Kung napansin mong masyado kang lumayo at masyado ng masakit, mas mabuting magdikit ka ulit ng kaunti. Ayos ba? Ayos ba? At ngayon, dahan-dahan mong paglapitin ulit.
O at magsama ulit. Magsama ulit. Tama. Huwag masyadong malakas ang galaw. Sige, igalaw mo ng konti ang binti mo sa gilid. Lumayo ka ng kaunti sa likod ng upuan para makita ka. Tama, ganyan. Ngayon, lapad balikat. Tumayo ng lapad balikat. Ilagay ang kaliwang kamay sa gilid ng panlabas na tahi ng pantalon at gamit ang kanang kamay. Ilagay sa ulo at parang itutulak mo ang katawan sa ibabaw ng ulo. Oo. Mapapansin mo sa kaliwang kamay habang bumababa lalong humihigpit ang pag-unat. At itulak mo ang balakang pakaliwa, ina. Itulak mo ang balakang pakaliwa. Tama. At idiin mo dito sa sentido mo. Tama. At manatili ka rin sa iisang plane lang. Oo. Kaya wag yumuko pa abante, wag i-overstretch, wag lumiko o umikot, kundi diretso lang sa gilid. Medyo manatiling tuwid. Tama. Mag-stretch muna doon. Madalas mararamdaman mo ito sa kanang baywang, balakang, at minsan pababa sa binti. Magpatuloy pumasok at hanapin muli. Ano ang pakiramdam mo dyan? Hanggang saan ang kaya mo? Kung hindi pa sapat, dagdagan mo pa. Kung sobra na para sa'yo, gusto mo nang tumigil, bawasan mo lang, i-adjust mo ng tama ayon sa nararapat. Sakto lang na komportableng sakit. Kapag mas mahusay mong nahanap at na-adjust ang hangganan, mas epektibo ang resulta. Patuloy lang na pagtrabahuhan pa ng mas malalim. At ngayon, abutin mo gamit ang kaliwang kamay ang likod na bahagi ng binti. Gusto mong itaas ang katawan mo, pero hawak mo pa rin ang sarili mo. Pumwesto dito, igalaw ang kanan, mag-relax at ituloy sa kaliwa para lumalim ang pag-unat. Iwanan ang kamay sa likod. Iwanan ang kamay sa likod dahil kakailanganin mo uli. Pagkatapos, itaas ang katawan pero hawakan pa rin ng mahigpit gamit ang kaliwang kamay. Mag-relax, ipagpatuloy pababa. At isa pa, gusto mong umangat ulit? Mag-relax, ipagpatuloy pababa. Ngayon, bitawan ng binti, ilagay ang kamay sa ulo at hilahin pa ulit ang sarili mo pakaliwa ng aktibo hanggat kaya. Itulak ang balakang pakanan at hilahin ang sarili pakaliwa. Manatili sa ere, huwag huminto. Sige, at lumabas ka ulit. Uy, gusto ko lang malaman, kamusta ka sa mga ehersisyong to? Paano mo nagagawa yon? Mahirap ba para sa'yo o hindi naman? Kumusta naman ang pag-contract ng muscles? Pakisulat naman ng komento, ayos yun, babasahin ko yon ng may interes. Mag-ingat ka habang ginagawa ang ehersisyong ito dahil minsan pwedeng mahilo o masuka kapag nagbe-bend sa gilid. Kapag naramdaman mo yon, isipin mo lang na parang sakit ng pag-unat ng kalamnan. Kung kaya mo pa naman tiisin ang hilo, kung hindi pa naman ito delikado, huminto ka muna sandali at hayaang mawala ito. Kaya maging maingat ka lang dito. Ngayon, gagawin natin ang pareho para sa kabilang side. Ilagay mo na ngayon ang kanang kamay mo sa tahi ng pantalon mo at ilalagay mo ang kaliwang kamay mo sa kaliwang sentido gamit ang mga daliri at itutulak mo ang balakang mo pakaliwa at yuyuko ka pababa sa kanan. Opo. Mag-unat ka muna ng maayos. Bumaba ka pa ng bumaba. Tapos? Pumunta ka sa intensity na kaya mo pang tiisin ng maayos. Huminga ka pa ng mas malalim. Itulak mo ang kamay mo papunta sa... At subukan mong palaging dagdagan pa ng kaunti ang pag-unat. Huwag masyadong sobra, pero palaging gustong dagdagan pa ng kaunti. Gaya ng pagbigay niyan sa kalamnan at fascia mo. Ngayon, abutin mo gamit ang kanang kamay mo sa likod. Ipasok ang kamay sa hita, kumapit at hilahin ang katawan pakaliwa. Hawakan mo ng mahigpit para di gagalaw. Ngayon, itensyon ulit ang kalamnan habang nakaunat at palakasin para makuha ang magagandang epekto.
Bitawan mo ulit, mag-relax ka. Pumasok ka pa ng mas malalim. At gusto pang umangat ulit pataas. Gustong umangat pataas. At mag-relax ka lang at ipagpatuloy ang pag-unat. Huminga ka ng malalim at maayos. At isa pa, gusto mong gumalik pataas. Gusto mong umangat. Mag-relax ka lang. At ipagpatuloy mo lang ang pag-unat. Ngayon, dahan-dahan kang lumabas. Sige, at lilipat ulit tayo sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan. Imumobilisa lang natin ito ng kaunti. Sige. At pakiusap, humiga ka sa banig. Sa bahay, humiga ka rin sa sahig. Iharap mo ang ulo mo dun at humiga ka sa kaliwang bahagi. Humiga sa kaliwang bahagi at umusog ka pa ng kaunti paunahan doon. I-straight mo ang mga binti at ibaba ang balikat mo. Opo. Ngayon, mag-ingat ka, kunin mo ang kanang binti mo, i-bend mo ito at ilagay mo ang paa mo doon. At ngayon, hihiga ka na patalikod. Kaya kailangan mong ilagay pa ng kaunti sa gilid ang paa mo para magkaroon ka ng kaunting distansya sa pagitan ng dalawang tuhod mo. Ngayon, dahan-dahan akong hihiga ng patalikod. Tama, at ngayon mararamdaman mo na parang humihila na sa balakang mo. Sige. Pag sapat na ang hila, manatili sa posisyon. Kung sa tingin mo kaya mo pang dagdagan ang pag-unat, itaas mo ang kaliwang paa mo at ilagay dito, tapos idiin mo pa pababa, mapapansin mong mas malakas ang pag-unat. Oh. Kaya bahala ka kung alin sa dalawang paraan ang gusto mo. Pwede ring hindi gamitin ang kaliwang paa, pero subukan mo pa rin. Ibang pakiramdam ng pag-unat depende sa paraan. Sa iba, may hatak sa loob ng kanang tuhod. Sa iba, sa kanang balakang naman. Hindi mahalaga kung saan mo nararamdaman ang paghatak, ayusin lang ang posisyon mo para kayanin mo ito. At subukan mong aktibong mag-relax at magpaubaya para tuloy-tuloy mong mailipat ang balakang mo sa kanan. Sige. At itong panloob na pag-ikot na ngayon ay na-trigger dahil dito ay patuloy na magkakaroon ng epekto. Huminga ng maayos. At ngayon, idiin mo ang kanang paa sa sahig. Pakawalan mo ulit tapos lumalim ka pa sa pag-unat. Idin mo ulit ang kanang paa sa sahig. Pakawalan mo ulit. Ituloy ang pag-unat. Ulitin ang pagtulak ng kanang paa sa sahig. At pakawalan tapos ipagpatuloy ang pag-unat. At ngayon, humiga ka sa kaliwang bahagi. Ituwid mo ang kaliwang binti. Oh. At hilahin pataas ang kanang paa. Oo, tama. Aktibo itong gawin. May mga bagong programang nabubuo sa utak. Manatiling nakapwesto ang tuhod, paa lang ang hilahin pataas. Tuhod pababa, paa pataas. Tama, mag-relax ka ulit. Sige, humiga ka sa kanang bahagi. At manatili ka dito sa unahan. Tama. Una, ituwid mo muna ang mga binti. Ngayon, ibaluktot mo ang kaliwang binti, konting atras para mapunta ito sa tabi ng kanang tuhod. At ngayon, lumiko ka pa kaliwa. Opo. Oo, ngayon, gagawin natin ang bersyon na hindi kasama ang kanang paa. Pwede mo ring ilagay ang kanang paa, pero sa gagawin natin ngayon, hindi yon kasama. Mapapansin mo, maganda rin ang unat nito. At ngayon, manatili ka lang dyan. Hayaan mong dahan-dahang lumalim ang pag-unat. Sa ehersisyong ito, kaunti lang ang pwedeng iunat. Napapansin mo, di ba?
Hindi tulad ng ibang kalamnan na pwedeng iunat ng malayo, ito ay masikip at limitado lang. Kaya kahit kaunting pag-unat lang, malaki na ang epekto. Dahan-dahan lang at damhin mo habang ginagawa ito. Pero mahalaga rin talaga ang pag-inat na ito, oo. Kasi kapag iniikot mo, papaloob ang binti mo, naiinat ang mga panlabas na rotator. Ito ay mga partikular na kalamnan sa puwitan at maliliit na kalamnan sa paligid ng balakang na may malaking kaugnayan sa mga problema rito. Gusto nating paluwagin ang lahat ng yan para gumaan ang pakiramdam ng balakang. Sige, at ngayon, pakitulak mo ang kaliwang paa mo laban sa sahig. Ang kaliwang tuhod naman, hayaan mo lang kung nasaan ito, i-relax mo lang at umikot ka pa ng kaunti, ibaba pa ng kaunti ang kaliwang balakang. At ulitin pa, idiin mo ang kaliwang paa sa sahig ng kasing lakas ng kaya mo. Pakawalan mo ulit, lumalim ka pa ng kaunti. At ulitin, idiin ang paa sa sahig, pakawalan at lumalim pa ng kaunti. Ngayon, panatilihin ang tuhod na ganyan at humiga ka sa kanang tagiliran. Itaas ang paa na hindi tinataas ang tuhod at panatilihin mo ang 90 degree na anggulo dyan. Opo. Hilahin mo ulit ng maayos, tapos bumalik ka ulit. Sige, ayos lang. Pupunta tayo sa upuan. Pakiupo ka sa isang upuan. At umupo ka sa dulo ng upuan para magkaroon ka ng kaunting kalayaan sa iyong mga binti. Mag-ingat, huwag masyadong sumulong para hindi madulas o mahulog. Umupo pa ring ligtas. Ngayon, iunat mo ang kaliwang binti at ipatong ang kanang binti sa kaliwa sa may bukong-bukong. Kung nakakaramdam ka na ng hilab sa puwitan mo, pwede ka nang manatili sa ganyang posisyon. Kung hindi pa, itaas mo pa ng kaunti ang kanang binti mo. Maaaring nakakaramdam ka na ngayon ng hilab sa puwitan. Kung ganoon, manatili ka lang sa ganyang posisyon. O baka kaya mo ring ilagay ang kanang paa mo sa ibabaw ng tuhod. Kung ganoon, gawin mo yon. Kung hindi pa rin sapat, ituwid ang kaliwang binti. Sa buong prosesong ipinakita natin ngayon, titigil ka sa isang bahagi kapag naramdaman mong mahigpit ng hatap at doon ka lang mananatili. Kanon. Kapag nandun ka na, ituwid mo ng husto ang likod mo para nakaarko ang ibabang likod mo. Humila ka pa abante gamit ang mga kamay pero manatiling nakaarko ang ibabang likod mo. Ibig sabihin, ang pusod lang ang gumagalaw papunta sa harap. Huwag mong iyuko ang likod mo ngayon kasi mawawala ang pag-unat kapag ginawa mo yon. At ngayon, mararamdaman mo ang hatak sa kanang bahagi ng puwitan mo. At panatilihin mo lang ang hatak sa puwitan mo sa antas na kaya mo pang tiisin. Huminga ka ng malalim. Dahan-dahan kang humila pa abante, siguraduhing tuwid ang likod mo. Ngayon, mararamdaman na natin ang hatak mula sa likod. Oo. Laging sumulong pa abante pero manatiling nakaarko ang likod at ngayon, humawak ka ng mahigpit at hilahin mo ang sarili mo paatras gamit ang katawan. Pero dahil humahawak ka, hindi mangyayari ang galaw. Mag-relax ka ulit, lumalim ka pa sa pag-unat. Ulitin natin, hihilahin mo ang katawan mo paatras. Relax lang, unat mo pa. Ulitin natin, hilahin mo ang katawan mo paatras. Relax lang, unat mo pa. At ngayon, bitawan mo na. Hilain mo pa ang sarili mo pasulong. Hilain mo pa ang sarili mo paabante. At lumabas ka ulit. Gagawin din natin ito sa kabila. Ilaladay naman na yon ang kanang paa sa harap. Sa kaliwa, umakyat ka ulit hanggat kaya mo. Huminto ka kapag hindi ka na makausad. Oh, pwede mo pang iatras ang paa mo. Kaya mo yan. At gawin mo rin sa kabila, lumiyad ka ng maayos. Hilahin mo ang sarili, paabante habang lumiliyad.
Ngayon, mararamdaman mo ang sakit ng pag-unat sa kaliwang puwitan. I-enjoy mo lang kasi ito rin ang nakakaluwag ng husto sa balakang. Dahan-dahan mong ituloy yan. Sige, paalam. Pagkatapos, maraming kalamnan ang dapat yunat. Kaya hindi rin ito ganoon kadali. Dahil dikit-dikit ang mga hibla. Lahat ng mga yon ay may kanya-kanyang resistensya. Kaya naman, kailangan mo talagang mag-effort para unti-unti mong mas mapalalim yan. Huminga ng malalim papasok at palabas. At patuloy lang na pumasok ng pumasok. Hanapin mo ang punto na kaya mo pang tiisin, yung sakit na kaya mo pang dalhin at komportable ka pa. Pagkatapos, itulak gamit ang kaliwang paa ang kanang tuhod. Subukang hilahin pa atras ang katawan mo. At mag-relax ka lang at hilahin mo palalo ang sarili mo papunta sa harap. Opo. At isa pa ulit. Gusto nang bumalik ni Rumpf. Pero mahigpit kang kumakapit. Mag-relax ka lang, humila, papasulong. At isa pa ulit, gustong bumalik ng katawan mo sa itaas? Mag-relax ka lang, humila, papasulong. Oo, maraming epekto ang tensyon sa utak at maraming programang nalilika dito. Bagong konektado. Pagkatapos, ipagpatuloy ang pag-unat papaloob. At nagbibigay ito ng lakas, syempre. Bitawan mo na ngayon at hilahin mong aktibo ang sarili mo paabante. Ngayon, ang mga kalamnan sa harap at likod ng balakang ay nag-uusap. Nagkakasundo sila sa tamang posisyon ng balakang, may pagprograma rin sa utak at dahan-dahan kang lalabas. At sa huli, babalik tayo ulit sa banig. Lumuhod sa apat na paa at itutok ang ulo doon. At umusog ka pa ng kaunti paabante. Opo. Ayan. Ngayon, umupo ka ng paatras hanggat kaya mo papunta sa sakong mo. Maaring dito lang ang kaya mo. Oo? Diyan ka lang muna. Kung hanggang dyan lang kaya mo, maghanap ka ng unan o pad. Ilagay mo ito sa pagitan ng mga paa at puwitan mo para maupuan mo ito. O pwede ka nang umupo ngayon. Siya ka umupo doon. Umupo ka. Magsisimula na ang mahalagang bahagi. Ngayon, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Suportahan mo ang sarili mo gamit ang mga kamay mo. Pero oo, sobra na yan. Kasi umatras ka na mula sa itaas ng balakang. Kailangan mong isama ang balakang mo. Paano mo maisasama ang balakang para gumalaw ito ng maayos pa atras? Gamitin mo ang pusod bilang gabay. Ang pusod ay papunta sa likod. At sa ibang salita, aatras lang ang katawan hanggang sa inaatras ng pusod. Dito mo mararamdaman ang matinding tensyon. Tama ba? At ituloy mo pa ang pag-atras. Sumabay ka rin. Dahil ngayon, ulitin natin ulit itong buong bahagi na ito at isang kalamnan na dumadaan sa kasukasuan ng balakang. Isasama natin siya ngayon sa pag-unat dahil malaki ang kinalaman niya sa balakang kung paano ito gumagalaw at kung paano ito naiipit o hindi naiipit at kung paano ito malayang nakakagalaw. Oo, laging umatras, pero tandaan, gustong umatras ang tiyan mo. Oo, hindi ang itaas na bahagi ng katawan ang gusto bumalik, kundi ang tiyan ang gusto bumalik. Mapapansin mong dito talaga nagsisimula ang paghila kapag gusto nang bumalik ng tiyan. Iyan ang kalamnan na gusto nating trabahuhin. At syempre, gusto rin nating maibalik ang lakas doon. Ano yon? Gusto ko nang iunat ang binti. Subukan mong yunat ang mga binti. Higpitan mo, subukan mong yunat ang mga binti. Mag-relax ka at ilayo pa ang pusod mo paatras. Hindi na ganun kalayo ang pwede pa, di ba? Yunat ulit ang mga paa. Yunat, yunat. Mas tama sigurong gusto talagang yunat ang mga binti. At mag-relax ka at ilayo pa ang pusod mo paatras. At isa pang ikatlong beses, talagang kontrahin mo, talagang kontrahin mo. At mag-relax ka ulit at ilayo pa ulit ang pusod mo paatras. Iatras pa ang pusod mo.
Sa huli, pwede mo pang iunat ang likod at subukang yumuko ng mas mababa, pwede mo ring ilapat ang katawan mo. Hindi kaya? Magagawa mo rin yan balang araw pero wag mong ibuka ang binti mo. Dapat magkadikit ang mga tuhod. Sige, lumabas ka na ulit. Ayan, tapos na tayo. Tumayo ka na ngayon. Maglakad ka ng ilang hakbang, damhin mo muna. Maglakad-lakad ka muna ng pabalik-balik isang ikot sa upuan. Subukan mong maramdaman ang pagbabago. Gawin ito araw-araw dahil mahirap nang mapalaya ang balakang mo. Mapapansin mong gumagaan ito bawat beses. Sigurado akong napansin mo na ang malaking pagkakaiba. Kung gusto mo pa ng impormasyon tungkol sa balakang at kung paano maging komportable, tingnan ang aming gabay sa balakang. Pakitingnan ito, libre lang. Pumunta sa unang komento sa ilalim ng video para sa link, i-click yon at ipapadala namin ang gabay sa'yo. Siguradong interesante ito at kung gusto mo pang gumawa ng ilang espesyal na ehersisyo, ang test o 50 kung ano ang kaya at hindi gawin, i-click mo lang ang video na ito at sumabay ka.